And we bring in our mobile journalist from Bulacan, or who's in Bulacan right now, si Evan Tarinque. May Evan, isa pa. kumusta dyan sa Kalumpit, Bulacan? Bok, simula nga kaninang umaga, tuloy-tuloy nga yung pagbuhos ng ulan dito sa may Barangay San Miguel, dito nga yan sa may Kalumpit, Bulacan. Dito nga, makikita nyo sa aking likuran, abot bewang na yung ilang parte ng kalsadang ito, pero na malapit naman sa evacuation center dahil dito sa aking likuran, ito mismo yung evacuation center at makikita nga natin, no, medyo umaakyat na nga yung tubig pero ayon naman sa mga nag-evacuate dito, no, hindi naman daw umaabot sa loob ng evacuation center yung tubig mismo, no. Pero ayon sa kanila, no, 3 linggo na raw silang nagsistay dito sa evacuation center na ito dahil 3 linggo na rin daw na hindi bumababa yung tubig dito nga sa kanilang lugar, no. Meron nga daw parte simula noong 3 weeks ago, no, na lagpas tao pa yung taas ng tubig. Ngayon hanggang bewang na lang daw yan, pero sa kabila nga niyan, hindi nga sila makabalik sa kanilang mga tahanan. Kaya ngayon, yung pangamba nila, baka mas matagal silang makabalik sa kanilang bahay dahil nga bunsod nitong pag-uulan na dala nitong habagat. Pero ayon naman sa NDRMSO ng Kalumpit, no, nasa 1,300 na families pa yung mga nasa evacuation center sa mga oras na ito at karamihan nga raw talaga sa nila nung mga 3 weeks ago pa nag-evacuate na hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Pero ayon naman sa kanila, handa naman daw yung kanilang mga equipment, pati na lang rescue equipments kung sakali man daw kailanganin ng rescue operations. Doon nga sa ilang mga studente na ayaw pa lumikas, pumunta nga sa evacuation center dahil karamihan ng mga bahay dito, gaya nitong nasa aking likuran, itong kulay gray na yan, no, merong palapag, no, merong second floor, kaya naman yung ilang mga residente na may second floor ng kanilang mga bahay, hindi na lumilikas at doon na nga nagsistay dahil mas komportable raw sa kanila na sa ikalawang palapag na lang ng kanilang tahanan magpalipas ng baha. Evan, yung pinakita mo kaninang material, halos pumasok na yung tubig sa evacuation center. Umihila yung daga, pasok na yung tubig dyan. Oo. So, Leptospirosis na. Pero diba, all it takes is one good rain And then it 3 goes weeks. in. Yung Yes, tinutulugan sila nila, dyan. basa na yun. Oo, sa sahig pa natutulog. Actually, kanina, Bok, nakikita na nga natin, no, nagmamap na nga sila, nag-squeegee na nga sila ng sahig, no? Para nga kahit papaano mabawasan yung mga basa na Ayan na kanilang nga, nakukuha, no? Kasi talaga wala kang way na makapunta dito sa evacuation center na hindi ka lulusong sa baha, no? Itong part kasing ito yung pababa ng evacuation center, makikita natin pati nga itong Doña Damiana de Leon Maca Memorial Elementary School, makikita natin lubog rin yan sa baha, no? Hanggang doon yan sa likod, talagang yung dating araw na palayan, nagbuka palaisdaan na raw yung itsura, no, dahil nga dati malawak na taniman, ngayon konti na lang daw talaga, puro isla na yung kanilang makukuha ngayon. Pero kanina doon sa mga na-evacuees dito, no, talagang kanilang hiling, sana mapagbigyan na yung kanilang flood control project na umayos na dito sa kanilang lugar dahil taon-taon na raw, no, na ganito yung sitwasyon sa kanilang area at actually, no, humihingi nga sila ng mas malalim na dredging at mas mataas na dige para nga. Lugaw ba? May nagdala na lugaw dyan? Actually, Ronald, dito, no, kanina may nakita tayo nagluluto ng pansit, no? Pansit, ang diskarte nila ng mga evacuees dito, no, nagluluto sila ng isang malaking batch ng pagkain at talo-talo na sila lahat doon, no. Pero ito kasi sa evacuation center na malapit tayo, kinakatayuan natin ngayon, nasa 30 families yung nananatili, no. Kaya naman ang diskarte ng karamihan, parang hati-hati na lang sa pagkain dahil para nga hindi na mahirapan doon sa pagbili at pag-akyat. Pero short term, Evan, wala bang balak ilipat yung mga evacuees now that pumapasok na yung tubig? Sino yung mayor dyan?
Reg, so far no, ang nakausap natin dito kasi is yung barangay captain na namamahala. Ito nga barangay San Miguel, no. And according sa kanya, meron naman daw second floor itong palapag na ito. Ito kasi no, itong evacuation center na ito, meron pa yung second floor sa taas na kaya rin mag-accommodate ng almost the same amount ng families, no. According nga sa kanya, kasya hanggang 100 families dito nga sa evacuation center na to. At meron pa raw silang naka-standby na evacuation center kung sakali man daw talaga na sumobra or dumami yung mga individuals na darating dito, no. Pero in terms naman dun sa LDRMC ng Kalumpit, no, according sa kanila, handa naman daw yung kanilang mga rescue equipments, pati na rin yung kanilang mga bangka kung sakali man daw talaga na kailangan ng forced evacuation, lalo na raw doon sa mga low-lying areas at yung syempre yung ilang mga residente na ayaw lumikas papunta nga sa mas ligtas na area kaya nga ng mga evacuation center. Reg? Pero paano kung... Evan, malapit ba yan dun sa tindahan ng longganisa? Kaya ko tinatanong yan laging longganisang yan. Malapit siya sa flood control project. Okay. Saka mababa siya Oo, mababa siya Malapit ba yan dyan, yung lugar na yan? Alam mo, Ami, kanina nga ino-offer na sa atin na puntahan itong area na to, no? Pero hindi pa natin siya nabibigyan Malalim, na masilip. Pero karamihan kasi nung mga lugar, lalo na to sa mga, para kasi siyang dike. Ganon ang situation ng kalsada. No? So, both sides merong tubig at talagang yung highest point lang talaga ng kalsada, itong parang main road nila na daanan lang ng mga sasakyan. No? So, yun yung nakikita natin at napapansin natin. At according din sa mga otoridad, na malaking factor din daw kasi doon sa pagbabaha sa kanilang lugar, itong malakas na pag-uulan at yung pagiging natural catch basin ng kanilang barangay at sumama pa raw yung high tide, no? So, high tide. Gagalitin mo na naman yan siya na Sino nagsabi ng high tide, catch basin, and unusual rainfall? Sino nagsabi nun? Rain. Unusual rainfall, natural catch basin, and high tide. Si BBM, di ba? Yan, Si BBM, sabi niya, heavy rain. Evan, paano ka mag-evacuate? Kung yung evacuation center, Kaya halos lubog na rin sa tubig. And secondly, So, ano pa yung... May second floor daw, may second floor. Saan ka pupunta? Well, the question is, ano pa yung inaantay nila? Why don't they move people already? That is not a way to live. Ano ba yan? 3 weeks na sila sa evacuation center. Binabahan ng evacuation center. Ano pa yung inaantay ng mga tao dyan, ng mga Yung lugaw opisyal? galing kay Governor. Bangka. Sa ngayon kasi Reg, no, mas okay pa naman daw yung sitwasyon ng ilang mga residente na dito sa may evacuation center, no. So yan yung kanina pang sinasabi sa atin na ba't hindi sila maganap ng mas mataas or mas maayos na lugar sa kanila. So far okay pa naman daw yung kanilang situation. May parts lang talaga na medyo malalim, kaya nito nga malapit sa area kung to. Ito medyo steep. Pero doon sa may... Hindi ba malalim yan? Kayang... kanina, actually, ankle deep lang yung area doon sa may bandang yun. No? Pero ngayon, since earlier this morning, no, tuloy-tuloy nga yung tubig. At kaya kanina nakikita natin na gumagamit na nga sila ng mga bangka na ginagamit nila pang-deliver ng tubig or pag-ikot ng ilang mga food items papunta doon naman sa area kung saan nga medyo lagpas, waste na yung tubig baha. And then just very quickly... Pero yung main highway nadadaanan, Yung main highway, sabi mo, nadadaanan. Tama ka dyan, Amino. Yung main highway nadadaanan, medyo sumisikip lang currently dahil siyempre yung ilang mga sasakyan na dating nakaparada dito sa mga mababang area, doon muna ipinarada. No? So medyo bumabagal lang yung trapiko dahil medyo nagiging halos 1.5 lane na lang yung highway dito sa may barangay na ito. Pero so far, no, nakakadaan naman yung mga sasakyan, medyo may times lang talaga na bumabagal yung daloy ng trapiko. And then just very quickly, nabibigyan naman ng pagkain, fresh food, relief packs yung mga tao sa evacuation centers. Lugaw. Tama ka dyan, Reg, no? Are they getting appropriate food? And hindi lang yung mga chichirya Tama ka dyan, and Reg, no? pansit, Kanina, instant pansit.
Kanina, Reg, actually, pinikot natin itong kanilang lugar. Ayun, No? oh. At according naman doon sa mga residents, nakakapagluto naman daw sila ng maayos at may accessible pa naman daw yung bilihan ng food supplies para sa kanila. No? Pero bukod dyan, kanina meron din binibigay yung food packs galing sa DSWD na i-claim nung family doon sa taas. Pero ayon doon sa kapitan ng barangay, medyo kukulangin daw yun dahil ang estimate nga daw nila sa 200 families yun. So ngayon, ang natitira dyan is nasa around 1,000, kulang lang siya ng around 50 food packs for a family. No? So yan yung kanilang ginagawa ng paraan ngayon kung paano pagkakasyahin yung matitira. Pero kanina, galing tayo doon sa may Kapitolyo, dito sa may Kalumpit, at nakakuha tayo ng report na nakipag-ugnayan na yung local government ng Kalumpit sa DSWD para nga sa second batch naman ng mga food relief packs na dadalhin dito sa kanilang lugar. Yeah. Reg. Oh, sana naman hindi lang yan instant noodles, instant pancit. Kalumpit longganisa. We'll leave that there. Thanks so much for your reporting, mobile journalist Evan Thank you, Tarinque. Evan. Mag-ingat ka dyan. Thank you for your reporting and please make sure you wear boots. Oo nga. Thank you, Evan.